ang pasimula at paglikha sa mundo. Kapag pinag-usapan ang creation o paglikha ng Diyos sa mundo, ay marami ang iba't ibang paniniwala ukol dito. May ilang mga sektang Kristiyano na nahaluan ng paniniwala nilang evolution. Naniniwala ang ilan na nilikha ng Diyos ang langit at lupa, pagkatapos ay hinayaan na ito mag-evolve. Halimbawa, creationism, intelligent design, evolution, theistic evolution, and progressive creation. Subalit, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pasimula ng kasaysayan ng mundo? Ano ba ang pinagmulan nito? Una, ang paglikha ayon sa lumang tipan. Ang kasaysayan ng paglikha sa mundo ay nakasulat sa aklat ng Genesis 1 at 2. Ang ikapitong araw ay matibay na patotoo na mayroon ngang creation na nangyari ayon sa Genesis 2 verse 1 to 2 at itinala din ito sa ikalawang aklat ng lumang tipan sa Exodus 28 hanggang 11. Exodus 28:8-11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Paano natin mapapatunayan ang creation sa mga taong ayaw maniwala sa Biblia? May mga talata sa Biblia na nagtuturo kung paano mapapatunayan ang creation. Isa dito ang pagbabasa sa aklat ng mga awit. Awit 19:1-4. Ang kalangitan ay nagpahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang mga kamay. Ayon sa talata, ang kalawakan ay isa sa napapatunayan tungkol sa Diyos na lumikha. Kung ating pag-aaralan ang mga bagay sa kalawakan, tulad ng mga galaxy at iba't ibang planeta, maging ang araw at gabi ay patunay na may Diyos na manlilikha.